Magandang oras, magandang gabi, magandang hapon sa inyong lahat. Still, nandito pa rin ako, live broadcast outside. Kanina, rinig ko pa yung mga tilaok ng manok at saka mga cricket, no? Saka tahol ng aso. Anyway, background na lang sila kapag maingay. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng ginigili kong mga tagapakinig. Ang ating pagbubulay-bulay ay sunod sa ating topic kahapon na empathy. Ang pag-uunawa sa nararamdaman ng iba. Ngayon naman ay compassion. Pag-ibig na kumikilos, ito ang napapanahon at madaling makakaugnay sa ating mga tagapakinig. Maaring nararanasan natin ang bawat isa sa atin. You're listening live dito po sa Living Word Web Radio Podcast. Episode 71 na po tayo. Compassion. Ang pag-ibig na kumikilos. Hindi sapat ang maawa. Kumilos ka. Ang ating pong text, ating pong pagbubulay-bulayan ay mula sa Lucas, Kapitulo 10, versikulo 25 hanggang 37. Ang mabuting Samaritano. Isang dalubhasa. Okay, basahin po natin sa ating banal na kasulatan. Ito po sa verse 25. Isang dalubhasa sa kautusan ang lumapit kay Jesus upang siya ay subukin. Guro, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Tanong niya. Verse 26, sumagot si Jesus, ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ba ang nababasa mo roon? Verse 27, sumagot ang lalaki, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa. Buong lakas mo at buong pag-iisip mo, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sabi ni Jesus, tama ang sagot mo. Gawin mo yan at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Verse 29, upang huwag siyang lumabas na kahiya-hiya, nagtanong pa ang lalaki, at sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem, papuntang Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, hinubaran, binugbog, at iniwang halos patay na. Verse 31, nagkataong dumaan doon ang isang paring Hudyo. Nang makita ang taong nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Verse 32, dumaan din ang isang Levita. Ngunit nang makita niya ang taong binugbog, lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Verse 33, ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Nang makita niya ang biktima, siya'y naawa. Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binendahan. Pagkatapos, isinakay niya ang lalaki sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panuluyan upang alagaan siya doon. Kinabukasan, binigyan niya ng 2 salaping pilak ang namamahala ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya. At kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran kita pagbalik ko. At nagtanong si Jesus, sa palagay mo, sino kaya sa 3 ang naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan? Verse 37, ang taong tumulong sa kanya, tugon ng dalubhasa sa kautusan. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, humayo ka at ganon din ang gawin mo. Yan po ang pagbasa mula sa salita ng Diyos. Ito po ay, ito yung mabuting Samaritano, verse 1 to 37, mula sa ano ba yung chapter na dito? Lucas 10:25 to 37, ang mabuting Samaritano.
Okay, sige. Saglit po muna akong bumati. Magandang umaga at maligayang pong pagdating mula kay Kuya Raul de los Santos. Magandang umaga. And of course kay Bro Pastor Samboy. Magandang umaga rin, watching from Pampanga. And good morning my friend, Pastor Mordi. Sabi ni Kuya Raul. Good morning din po dyan. And of course, kay Ma'am Paripas Bautista, watching from Dagupan City. And of course, ito sabi niya, good morning Pastor at sa lahat ng naririto para makinig sa salita ng Panginoon. And a message also coming from Loy, 23. Happy Saturday everyone and have a wonderful day ahead. Amen. Maraming salamat po. And greetings coming from Pastor Samboy Bunyag, isang mapagpalang umaga po, Pastor, sa lahat ng inyong tagapakinig at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Amen. Purihin po ang Panginoon. Okay, tayo po ay saglit na manalangin. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa umagang ito. Purihin ang iyong dakilang pangalan at muli ay sama-sama kaming magpuri at magpasalamat sa iyong kabutihan sa amin, Panginoon. At kami ay gumising na may kalakasan, gumising kami ng may kagalakan, bagong energy ng aming mga katawan, Panginoon. Maraming salamat sa iyo. At ganyan din sa aming pagbubulay-bulay, ang Banal Espiritu siyang sumama at magbigay sa amin, Panginoon, ng guidance upang ito ay aming matutunan. Sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. May mga taong umiiyak sa tabi natin, pero hindi natin napapansin. May mga taong nangangailangan ng tulong, pero hinihintay na lang natin na may ibang gumawa. Ngayon, pag-usapan po natin ang compassion. Ang pag-ibig na hindi nakakaramdam, kundi kumikilos. Okay? Yan po yung compassion. Continuation po ito ng ating pinag-aralan kahapon na empathy. Okay, at magandang umaga ulit sa atin pong lahat. Magandang umaga rin kay Edna. Good morning. And of course, and hello kay Nanay Lydia. Nandyan, nangikinig din. No? At sa lahat ng ating mga kaibigan listening outside of the GC, magandang umaga. Thank you very much for listening, tuning in. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig at panalangin at pagbabahagi ng ating programa. At dalagin natin na ang bawat episode ay maging daan upang mas malapit tayo sa Diyos. Kahapon pinag-usapan natin ang empathy, ang kakayahang maramdaman at maunawaan ang nararamdaman ng ibang tao. Ngunit ngayon ay aakyat tayo sa mas mataas na antas. Ang compassion. Ang compassion ay hindi lamang nagsasabing, naiintindihan kita. Pero sinasabi nito ay, halika, tutulungan kita. Merong action. Ang empathy ay nararamdaman ang sakit. Ang compassion ay kumikilos upang pagalingin ang sakit. At yan po ang puso ni Jesus. Sa Lucas 10, isang dalubhasa sa kautusan or sabihin po natin na para silang mga lawyer. No? Yung lawyer talaga na magagaling sa kautusan. Ang nagtanong kay Jesus. At ang sabi niya ay, sino ba talagang aking kapwa? Sino ba talaga ang aking mga kapitbahay? Parang gano'n, ang aking mga kaibigan. Sa halip na direktang tanungin, nagkwento si Jesus tungkol sa isang lalaking ninakawan, binugbog at iniwang halos patay sa tabi ng daan. May dumaan na pare, nakita siya, pero dumaan lang. May dumaan na Levita, nakita rin siya, pero nilampasan lang niya. Pagkatapos ay dumating ang isang Samaritano. At sa panahong iyon, magkaaway ang mga Hudyo at mga Saritano. Ngunit ang Samaritano ay tumigil, nilinis niya, tumigil noong nakita niya yung nakahandusay na binugbog ng mga tulisan
ay ginawa niya ay nilinis ang sugat, binalot niya ito at isinakay sa kanyang hayop. Dinala sa bahay panuluyan. Nagbayad pa siya ng something, siyempre panuluyan, di ba? Parang yung mga transient. Nagbayad pa siya para maalagaan ang sugatan na tao. So yan po ang tinatawag na compassion. Kapag ka may nagawa ka ng ganito, ibig sabihin meron ka pong compassion. Ito ang unang katotohanan. Ang compassion ay nakakakita. Maraming tao ang nakakakita gamit ang mata. Ngunit kakaunti ang nakakakita gamit ang puso. Minsan nakikita natin ang isang taong tahimik. Akala natin ay maayos siya. Hindi natin alam na gabi-gabi pala itong umiiyak. May taong laging nakangiti. Pero ang totoo, pagod na siyang lumalaban. Hinahayaan tayo ng Diyos na makita ang pangangailangan ng iba, hindi para husgahan sila, kundi para mahalin sila. Kapag ang isang ina ay narinig ang mahinang iyak ng kanyang sanggol, agad siyang bumabangon. Hindi dahil obligado siya, kundi dahil mahal niya ang kanyang anak. Ganyan din ang compassion. Diba tayo minsan kapag nakikita natin yung mga at nararamdaman natin, maaring nagawa mo na ng ilang beses sa mga kaibigan. Ang pinakamasaklap doon ay yung karanasang ginawan mo na ng mabuti ay sinukliin ka pa ng masama. Yan po yung napakasakit. Alright, in the meantime, bago po tayo dumako sa pangalawa, batiin ko muna si Iris May Butak. Magandang umaga rin sa iyo, ma'am. Okay, and sino pa yung mga ibang mga kasama natin, mga kaibigan natin dyan? Purihin po ang Panginoon at nandyan po kayo. Ang ikalawang katotohanan o ikalawang puntos, ang compassion ay hindi naghahanap ng dahilan para hindi tumulong. Maaring abala ang pare, maaring may mahalaga ring pupuntahan yung libita, kaya minsan nangyayari din sa akin yan actually. No? May makita kang naplatan dyan or makita kang aksidente, dahil nagmamadali ka, dinadaanan na lamang. At isipin mo, may pulis naman dyan, meron namang saklolo, MDRRMO. Yan pa yung mga rason natin. Pero ito sa panahon na yon walang ganon, walang MDRRMO, walang police siguro. Pero makikita natin din sa tatlo na yon, nabanggit yung pangatlo, yung lalaking Samaritano. So ginawan po niya na mabuti. Maraming pagkakataon sa ating buhay na alam nating may nangangailangan ng tulong. Ngunit sinasabi natin na may iba namang tutulong, yun nga, meron pa namang ibang tao dyan, baka istorbo, no? Wala akong panahon, wala akong maitutulong. Ngunit tandaan, hindi hinahanap ng Diyos ang perfectong tao. Hinahanap niya ang pusong magmahal. May isang bata na nagbigay ng baon niya. Sorry po. Ano ba? Nasabit niya tao. May isang bata na nagbigay ng baon niya sa kaklaseng walang pagkain. No? Siguro naman nung elementary kayo, no? O kaya noong high school, naranasan niyo yan. Magbigay ng something doon sa classmate, no? Kahit na bukayo man lang yung ibinigay mo. Naalala ko tuloy nung pumapasok ako dyan sa elementary, dyan sa Santo Tomas. No? May baon na ako lagi, bukayo, 4. At yung isa, pinapahingi ko doon kung sino yung malapit na kaibigan. Okay, isang batang nagbigay ng baon niya sa kaklase niya, walang pagkain, walang makain, walang man lang dalang ulam. No? Maliit lang yon, pero ang batang gutom, napakalaking halaga or sino man na nagugutom na mabigyan ng kahit na kaunting pagkain. Hindi kailangang milyon ang ibigay. No? Minsan isang yakap, minsan isang tawag, kumusta ka?
Minsan isang panalangin, minsan isang pagbisita, sapat na upang baguhin ang buhay ng isang tao. Yung pangungumusta mo na lamang ay napakahalaga sa isang tao. At lalo na kung grateful ka sa kanyang sa kanyang pagbati sa iyo, di ba? Okay, in the meantime, bago tayo pumasok sa pangatlong puntos, send hello, magandang umaga kay Pastor Manny Gadingan Nantes ng Itchage, Church of the Living God. And of course, send hello and welcome kay Kuya Maning, Pastor Roman Dagdag. Ay, meron akong pamilyar dito na nakita. Magandang umaga sa iyo dyan sa Season Pangasinan kay Ma'am Imelda Padawan Doctolero. At sa 10 ng iyong kapamilya, magandang umaga po sa inyo. Naimbag nga bigat yun dito. Good morning. Patuloy po tayo sa ating morning devotion. Ang pangatlo ay ikatlong katotohanan. Ito po, ang compassion ay may sakripisyo. Hindi libre ang ginawa ng Samaritano. Gumastos siya, naglaan ng oras, nagkaroon ng abala. Ganito rin ang ginawa ni Jesus. Iniwan niya ang kaluwalhatian sa langit. Naging tao siya, nagkatawang tao siya, nagdusa siya, at namatay sa krus. So yan po ang pinakamataas na halimbawa ng compassion. So itong Samaritanong ito ay gumastos. Binayaran niya yung tao. Dinala niya doon sa panuluyan. At nagkaroon talaga ng tunay na abala. So ganyan din po tayo. Nagbibigay tayo ng compassion sa mga tao. Ng tulong na pinakain mo, dinala mo doon, gumastos ka maaari sa gasolina. At ikaw ay nagbigay ng tunay na compassion sa isang tao. Ang sabi sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Hindi lamang sinabi ng Diyos na mahal niya tayo, pinatunayan niya ito sa pagiging kanyang Diyos na nagkatawang tao at namatay sa krus. Siya po yung naging kabayaran ng ating mga kasalanan. Mga minamahal na kaibigan at mga kapatid, paano natin maisa sa buhay ang compassion? Makinig sa taong walang mapagsabihan, maaring lumapit sa iyo, pakinggan lang po natin yung kanyang sasabihin. At sana'y lagi tayong available pagka may mga tao na yung oras na yan, yung panahon na yan, may panahon ka. Dahil sa isang may mga kaibigan ako noon na hindi natin alam. Dito pala, sa istorya dito, sa lugar na ito, sa Manaring, papunta siya ng Maynila. Papunta, kumbaga parang lalayas. At sa kanyang paglayas ay papunta sa bayan, ganon, frustrated siya. At yung panahon na yon ay hindi available yung mga sasakyan galing sa baryo. Ang nangyayari ay wala siyang maupuan, so hindi siya sinakay. Yun pala, nung hindi siya makasakay, nagpakamatay siya. So nung nagpakamatay siya, na-realize ng mga driver, kasi galing din sa baryo yung mga driver, sana sinakay na lang natin siya. Sabagay, hindi naman nila alam kung ano yung mangyayari. Pero yung panahon na yon, kung sana isinakay nila na gumawa sila ng kabutihan doon sa dalagang ito, ay hindi sana nangyari yun. So kalimitan sa atin may mga ganong pangyayari. Na kapag lumapit sa atin yung isang tao at naramdaman natin, huwag nating ipagkait yung ating tainga, yung ating advice, makikinig lang po tayo at pakiramdaman at baka mamaya may ibang mangyayari na. So ganun po ang nangyari doon sa babae. Dito lang, sa lugar na itong malapit dito, na maalala ko, namatay siya. Dahil hindi po siya napagbigyan ng
ng tulong na upuan na imbes na papunta sa bayan, kasi sa lugar ng mga baryo-baryo po, katulad dito, ay noong araw, noong unang panahon, ay yung sasakyan ay sa umaga at sa gabi naman babalik yung mga ganun o hapon. Okay, in the meantime, say hello and welcome back kay Sir Rolly Kagawad. Sir Apika, magandang umaga po dyan. Thank you very much for tuning in. Okay, so paano po natin maisa sa buhay ang compassion? So makinig sa taong walang mapagsabihan, yung mga tao, pag lumapit sa iyo. So, ngayon, kung may oras po tayo, dalawin natin ang mga may sakit na kaibigan, kapatid. Tulungan ang mga nangangailangan. Patawarin ang mga nagkasala sa atin. Magbigay kahit kaunti. Kung meron ka mang kaunti, na minsan nagano kahit barya, no? So, malaking bagay na yun, pampuno. Kahit man lang piso yan, no? Magdasal tayo para sa mga nalulungkot. Magbahagi ng salita ng Diyos or to share the gospel. Minsan, ang pinakamalaking himala ay hindi ang paggaling, kundi ang malaman ng isang tao na hindi siya nag-iisa. Ang sarap pong namnamin yun, na maiparanas mo sa isang tao na hindi siya nag-iisa. You're always behind. Gano'n. Pero marami tayong mga regret sa buhay, marami tayong mga bagay na nagawa din na iniwanan natin sa ere, yung mga ganyan, no? Aray ko. Pero patawarin tayo ng Panginoong Diyos at yung mga panahon na yan ay hindi pa natin natututunan kung anong ibig sabihin ng compassion. So bilang isang tao po ay napakahalaga po, lalong-lalo na sa ating sa gobyerno. Kay Kagawad Rolly, ginagawa niya na siguro malimit na. And of course kay Master, si Teniente Lodi Jugilion. Magandang umaga, sir. Anyway, pakirewind na lang po yan kapag hindi nyo naabutan yung Greetings po sa lahat ng NRSIT officers noong araw. Cavaliers, mga fellow Cavaliers, magandang umaga po sa inyo. Napakaganda po itong mensahe. At habang pinagbubulay-bulayan, sinishare ko sa inyo po ay ninanamnam ko rin dahil napakaganda po siyang isang halimbawa. At isang nakakaantig na kwento, meron akong kwento, no? At ako ay naantig dito, kaya siguro naman ay maantig kayo. So may isang matandang lalaki na araw-araw ay nakaupo sa waiting shed. Marami ang dumaraan, pero walang pumapansin. No? Isang araw, may batang lumapit. Umupo siya sa tabi. Ngumiti at nagsabing, "Lolo, kumusta po kayo?" Napaluha ang matanda. At sinabi niya, "Ikaw ang unang taong kumamusta sa akin ngayong linggo. Minsan, hindi pera ang kailangan ng tao, kundi isang pusong may malasakit." Katulad dito, no? Ang sabi ng lolo sa kanya, nagpasalamat siya dahil may kumusta sa kanya. Kaya mga kaibigan, sa ating lalong-lalo na sa mga katropa ng Cavaliers, hindi lang po every week, kundi araw-araw nagkukumustahan. At hindi lang yon, extended pa yung mga reunion na ginagawa. And hopefully na makarating ulit ako sa susunod. Maraming salamat sa mga organizer ng Alumni Association para parang ganyan din po tayo sana, no, habang malakas pa yung ating mga katawan sa ating tuhod, pasyalan po natin yung mga kaibigan natin. Ito po ay isang hamon ng buhay. Kanino ka gustong maging katulad? Doon sa kwento, di ba? May tatlong karakter doon. Yung pare na dumaan, nilampasan lang niya yung taong binugbog, wala siyang ginawa. At yung isang Levita, wala din siyang ginawa. At yung pangatlo ay yung mabuting Samaritano. Sa mundo ng ito na napakaingay at puno ng galit, no? Lalong-lalo sa politika, hindi natin malaman kung alin mang side. Kapag nagbanggit ka ng isang side, sigurado may kalalagyan ka. Sigurado meron ka ring kaaway.
Ganon. At kung hindi ka pumanig doon sa kabila, at sigurado meron ka rin kaaway yun. Ikaw sana ang maging dahilan ng pag-asa. Kaibigan, kapatid, no? Ikaw sana ay maging dahilan ng pag-asa ng ibang taong nawawalan ng pag-asa. Sa mundong puno ng panghuhusga, ikaw sana ang maging larawan ng biyaya. Sa mundong ito na puno ng lamig, ikaw sana ang magiging init ng pagmamahal ni Kristo. Ito po ang ating pinaka-conclusion. Hanggang dito lang po tayo. Maikling pagbubulay-bulay at devotion po lang po tayo. Hindi tinatanong ng Diyos kung gaano tayo karaming alam. Yung parang all-knowing. No? Hindi niya kailangan po yun. At kung mas mahalaga sa Kanya kung gaano tayo karami, kung gaano karami yung ating pagmamahal, doon po siya concerned sa atin. So hindi rin niya po kailangan yung mga kayamanan natin. Mayaman po sa langit na pupuntahan natin. Ang compassion ay isang emosyon lamang. Yung compassion, dahil pag tinagurian natin tinagurian pusong bato, may kanta pang gano'n, pusong bato. Ang sabi ni Ma'am Maripaz ay, siyempre sa Samaritano na iilan na lang ngayon ang ganyan sa panahong ito. Yun pong nakakalungkot, Ma'am Maripaz, iilan na lamang. Nandiyan ka na, nasa harapan na. Hindi ka pa niya papansinin. No? Papanoorin ka na, kukuha ng selfie kasi magbabiral yun sa kukunan muna ng camera kasi pang viral bago tulungan. No? Ang compassion ay hindi emosyon lamang. Ito po ay pagkilos. Kapag nakita mong may umiiyak, lumapit. Kapag may nagugutom, magbahagi. Kapag may nalulugmok, iaangat po natin. Ang nangyayari po lugmok na nga, tatapakan mo pa. Yun po yung tinatawag na crab mentality. Kaya kapag may nakita kang umiyak, lumapit, at kung may nagugutom, magbahagi. No? Padigwam, teore, basit lang, dais labat, manto, na pagkain. Kapag may nalulugmok, ay iangat po natin. We have to lift the spirit. Simple lamang po yun na, sabihin mo lang na may Diyos na nakatingin sa atin, huwag ka mag-alala. Darating din yan. Kapag ka may nagsarang pintuan, baka may mas maraming pintuan at mga bintana ang magbubukas para sa iyo. Tandaan na ang puso na tunay na hinipo ng Diyos ay pusong marunong ding umabot sa iba. So, if God touch your heart, extend po natin yung kamay ng Diyos sa iba. At marunong din po tayo umabot sa iba. So, yun po. Yan lang po ang ating devotion sa umagang ito. Purihin ng Diyos. At yung mga episodes natin, pwede nyo pong balikan yan. Meron po tayong YouTube. I-search nyo lang po yung YouTube Living Word Web Radio or Pastor DJ Amordi. Alright, maraming salamat po mga minamahal na kapatid. At yung mga humabol, hanggang dyan na lang po tayo actually. And greetings sa lahat ng mga kaibigan inside and outside ng ating GC. Alright, my name is Pastor DJ Amordi, ang iyo pong kaibigan. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat o Diyos, Panginoong Jesus. Salamat sa iyong dakilang habag sa aming buhay. Turuan mo kami magkaroon ng pusong mahabagin. Alisin mo ang aming pagkamasarili at punuin mo kami ng iyong pag-ibig upang makita namin ang mga pangangailangan ng aming mga kapwa at kumilos ng may kabutihan. Gawin mo kaming daluyan ng iyong biyaya, daluyan ng iyong pag-ibig, daluyan ng isang mainit na pagmamahal sa aming mga kaibigan, sa mga hindi man nakakilala sa amin na nag-aabang o kailangan ng tulong, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, at saan mo man kami dalhin, naway ang mga salita mo at gawa ay magpakita sa iba ng iyong kabutihan.
Maraming salamat, Lord, sa lahat ng mga kaibigan kong nandito. Pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa sa kanila. At maraming salamat po sa patuloy na pakikiisa at bulay-bulay. Maraming salamat. Sa aking pangalan ni Jesus. Amen. Tapos na po ang ating devotion at yung pong mga nahuli. Sige, batiin na lang po natin. Pakirewind na lamang po ninyo ang ating devotional video. And saying hello kay Matitias Bargamento. And of course, si IPMR Robert de la Cruz na laging nandyan. Magandang umaga po. Konsi, good morning dyan sa Aglaw. And of course, kay Yayo Bats 2, watching from Bulacan or from Manila. Magandang umaga, kabats. Purihin po ang Panginoon. God bless you all. Ako po ang inyong kaibigan, Pastor Didia Mordi, dito po sa Living Word Web Radio. The voice of inspiration across the airwaves. Ay muli po tayong nagpapaalam at kita-kits po tayo ulit sa araw ng bukas. Pagpalain po kayo ng Diyos. God bless.